Magandang araw mga katropa. Ito po muli ang inyong lingkod, Tropang Tagalog, ang may pinakamahinang boses sa YouTube world. Pag-usapan po natin, ang sinabi ng ating Pangulong BBM na ang impeachment ni Inday ay hindi napapanahon sa ngayon. Ibig sabihin, wrong timing po. Maliwanag po dito, na ang paninindigan niya dati na no impeachment ay napalitan na. Opo mga katropa, ngayon ay payag na siya, dangan nga lamang, ay hindi napapanahon. Ano po ba ang nagpabago sa paninindigan ni PBBM? Dahil po ito, sa sinabi ng kanyang Presidential Legal Counsel na si Secretary Enrile, opo mga katropa. Ano ba ang sinabi niya na nagpabago sa pananaw ng Pangulong BBM? Ito po ay may kinalaman sa isinagawang rally ng mga INC kamakailan. Kung matatandaan ninyo, ang mga INC ay nagrally na nananawagan daw ng pagkakaisa. Tapos, ang buod nito ay ang paghadlang sa impeachment ni Inday, bakit daw hindi patawarin na lang at kalimutan na ang lahat at magkaisa raw. Kung titingnan po natin sa isang bigla, ay parang maganda nga, ano po, mga katropa. Pero ang lahat ng ito, ay hindi po nakalusot kay Secretary Enrile. Kasi nga po ay nai-involve po dito ang impeachment kung saan ay nasa constitution natin at may legal process. Questionable sa kanya ang panawagang ito ng mga INC. Tandaan po sana natin ang separation of church and state. Dagdag pa niya, paano raw mangyayari ito? Kaya bang baguhin ng mga members ng INC ang nakasulat sa ating constitution? May karapatan ba sila? Ito ay tinatawag niya ang rally ng mga INC na nananawagan ng no impeachment ni Inday na, a very detrimental precedent, na ito naman po ang dahilan, kung bakit nagbago ang pananaw ni PBBM. Ano ba ang ibig sabihin ng detrimental precedent? Kung tatagalugin natin, ito po ay may katumbas na salitang, mapanganib na kasunduan, ibig sabihin po ang rally ng INC na nananawagan ng pagkakaisa at anti-impeachment ni Inday ay labag sa Constitution, kung kaya ito ay lubhang mapanganib. At ang isa pa, baka magkaroon tayo ng problema sa usaping impeachment pagdating sa hinaharap. Kung kaya naman, ay tumalima dito ang ating Pangulo. Ibig lang sabihin niya, dahil nga sa wala ng panahon ngayon, ay pwede naman po itong ituloy sa susunod na kongreso. Di po ba, mga katropa? Kaya, ang mabuti nating gawin sa ngayon, yaman din lamang na nahaharap tayo sa eleksyon sa darating na Mayo, ay huwag tayong bumoto ng mga alipors ni Inday at pawang mga pro-China. Kung gusto natin ng tunay na katarungan, at kapayapaan. Ang iminumungkahi ko sana sa inyo, kung inyong mamarapatin, ay iboto po natin ang mga kandidato ng ating Pangulo, kahit nga po ang ilan ay hindi natin kursunada, kung sila naman po ang magtataguyod sa adhikain ng ating Pangulong BBM, bakit naman po ang hindi, di po ba, mga katropa? O kaya naman po ay yung mga kandidatong laban sa China at sa pananakop nito. Basta po, huwag tayong boboto ng mga kandidatong nagtatanggol sa ginagawa ngayon sa atin ng bansang China, ano pa man ang dahilan nila. Tandaan po sana natin, na si Inday Sara Duterte ay isang puppet ng Chinese Communist Party. At ang kanyang mga galamay ay huwag nating hayaang makarating sa Kongreso at Senado. Maging matalino po tayo mga katropa. Bueno, panoorin na lang po natin ang video at kayo na ang humusga. Salamat po mga katropa. On JPA's thoughts on impeachment and the INC rally. Well, you know, JP is one of our best legal thinkers in the country, and he is right. There is a consequence to. There will be a precedence, and it will be very problematic. But but I still think that now, even if Congress is mandated to process this, Congress doesn't have, the House doesn't have a choice, and the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed.
But I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating... Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum. And so, as a practical matter, the timing is very poor. Thank you, Mr. Tugi hapon. Birat ka ng irol. Pindot mo. Happy National Day to the People's Republic of China.